Pasensya na, pasensya na. Di ko inakalang may pulubi pa pala ngayon. Tapos na aksidente pa akong nakakita. Ikaw, itaas mo mukha mo tingnan kita. Kahit madumis siya. Ang kinang ng mga mata niya, ang ganda. San ka nakatira? Ano pangalan mo? Kawawa naman. Pero nang makilala mo ako, swerte mo, gusto mo bigyan kita ng tahanan. Tara na. Alis na tayo. Ha ha ha. Xiaoshu, anong kalokohan to? Ha, bakit mo dinala dito ang pulubi? Gusto mo ba kaming ikabuwis ng buhay? Palayasin. Dali-daliin mo. Palayasin na. Nanay, tatay, huwag kayong magalit. Ako na po nang maglinis dito. Ha? Alice? Dito. Upo ka dito. Huwag kang matakot. Ang haba masyado ng buhok. Nakakasagabal ito. Gupitin natin ng konti. Paano na ito? Di naman pwedeng ipakasal talaga si Xiaoshu sa pulubing yun. Alam mo naman ang ugali ni Xiaoshu. Habang pinipilit natin siya, lalo siyang sumusuway. Ngayon, huwag muna nating bigyan siya ng masyadong pressure. Baka sakali, pagkalipas ng ilang araw, mapapaalis niya na yung pulubi. Ang pamilya Go, di ba binigyan tayo ng isang buwan? Hindi pa tapos ang deadline, di ba? Sige. Pagdating ng deadline nitong isang buwan, mapipilitan siyang magpakasal. Wala siyang choice. Siya pa ba yung pulubi na yon? Ang gwapo naman, parang ibang tao na talaga. Ma, pa, isasama ko si Aju mamili ng gamit. AGU. May number siyam sa kanyang kwintas. Kaya tinawag ko siyang Aju. Aju, alis na tayo. Tito, nalaglag ang sapatos mo. Suotin ko na para sa'yo. Umalis ka nga dyan. Tatay, bakit biglaan ang atak? Si Aju, hindi siya masamang tao. Mabait siya talaga. Sa tingin ko naman, nabighani ka lang sa gwapong lalaking to. Ano pa ba meron siya kundi mukha? Kung sinasabi mong puro mukha lang siya. Kung gusto niyang maging mabait sa akin habang ako naman ang magsusuporta sa kanya. Wala ka na talagang respeto. Huwag mong apihin si Xiaoxu. Pulubing walang kwenta. Manggahas kang mana pa, papatayin kita. Sawa ka na ba sa buhay? Aju, pakakasalan mo ba ako? Siyempre naman, susundin kita sa lahat. Kung gano'n, habang may kakainin ako, di ka magugutom. Tara. Nabubulagan na ba kayong dalawa? Si Ginoong Go ang may gusto kay ate, tapos pinapasama pa ang pulubing amoy panes. Wala naman tayong magawa, pinagbuhatan pa siya ng kamay ng tatay mo. Bakit naman siya sinaktan? Dapat doon sa pulubi ang suntok. Anak, ayos ka lang ba? Bastos na pulubi. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi mo alam kung kanino ang teritoryong ito. Tatay, si Hao Tian ang unang nanapak. Nagdedepensa lang si... Hoy, kakampihan mo pa ang estranghero? Hindi estranghero si Ijiu. Ikakasal lang namin kanina. Asawa ko na siya ngayon. Ikaw, Lolo. Tatay, okay ka lang ba? nag-aalala ka pa sa tatay mo? Mabubuisit na siya sa'yo. Magpakakasal ka sa pulubi? Sa pulubi ka magpapakasal? Anong pakinabang niyan? Sa kahirapan at kahihiyan niya? Si Jigo nga ay nag-alok sa atin. 50 milyon na dote. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 50 milyon? Hindi ko kaya tanggapin ang 50 milyon ng mga... Kung gusto mo talaga ang pera, ikaw na magpakasal sa kanya. Wala kang katuturan. Ikaw ang wala sa lugar. Desisyon ko ang pag-aasawa ko.
Hindi niyo ako ibebenta sa pamilya. Kung ayaw niyo kay Ju, aalis kami pareho. Alis na tayo. Ikaw. Nako, paano na to? Mag-aasawa ng pulubi si Xiaoshu. Kung malaman to ng iba, katawa-tawa na ang pamilya mo sa Jiangcheng. Nako. Nay. Kung hindi natin mapapatalsik ang pulubing to, hayaan nating si Jigo ang bahala. Kaya niya yang gulantihin. Ay, Ju, hindi ka gusto ng pamilya ko. Pero okay lang. Basta gusto kita. Sa hinaharap, ako ang bahala sa'yo. Lalaki ako. Dapat ako ang bumabantay sa'yo, at ako rin ang sasagot sa'yo. Pero ano kayang-kaya mong gawin? Hala. Ang ganda talaga ng kwintas mo, napaka-espesyal. Siyam. Gusto mo? Bigay ko na sa'yo. Hala, hindi pwede. Baka pamana ng pamilya mo yan. Ingatan mo ng mabuti. Kahit na, walang kasal. Pero, kahit walang seremonya, kailangan may ritual tayo. Halika, ikaw ang magsuot nito sa akin. Xiaoxu, Isal, sa susunod, ako ang maghahanap buhay para sa'yo. sustentuhan ako. Paano? Okay lang, ako na ang bahala. E di magkakaanak ako para sa'yo. Gago ka. Paano tayo magkakaanak? Bukas, titingin tayo ng bahay. Pag nakalipat na, hindi ka naaasa sa iba. CJ, pag stable na saka tayo mag-anak, okay. Ha? Nasaan si Xiaoxu? Hoy, Gashao. Gashao, kung papatayin mo ang basurero, ang ate ko, mapapasayo na. Gago ka. Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ko. Wawasakin ko siya. Siya yun. Siya nga. Nanay, nabilihan ko na si Aju ng 2 damit. Sapat na iyon para sa kanya. Umuwi na muna ta. Natatakot akong baka hindi niya ako makita. Matatakot siya. Hoy hoy. Lalaki naman siya tang duwag. Paano siya magiging handa? Hindi pa ako nakakabili ng damit. Samahan mo pa ako mag-shopping. Nanay, may importante akong lakad. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sino kayo? Si Muchenzo ay para sa akin. Umalis ka na ngayon. Pwede kitang patawarin. Asawa ko si Xiaoxu. Salbaha ka. Ayaw mong umayos, no? Ano tong nasa kamay mo? Ang pangit tingnan. Putulin yung kamay niya. Ay pakin sa aso. VP Wo, si Second Young Master Feng, gustong agawin ng Feng Corporation. Hindi ako naniniwalang patay na si CEO. Hindi natin pwedeng pabayaan ang bilyon niyang yaman. Mapunta kay Second Young Master Feng. Alis. Second Young Master Feng. 3 buwan nang nawawala ang kuya ko. Ayon sa batas, 3 buwan ng pagkawala, may tuturing ng patay na. Ito ang death certificate niya. May tracking device si CEO Feng. Hindi pa nahahanap ang tracker. Posibleng buhay pa si CEO Feng. Nangangahulog ang posibleng buhay pa si Boss Feng. Ano yung tracker? Bakit hindi ko alam to? Parang black box ng eroplano. Nawawala ang tracker at si Boss Feng. Paano mo nasabing patay na siya? Nahulog ang kapatid ko mula sa langit. Walang pag-asa na mabuhay. Feng Xiao. Nagsasabi ka ng masama sa kapatid mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Pinadala ko na ang pinakamahusay na rescue team. Makukuha natin si Boss Feng. Feng Xiao. Pakiusap, umalis na kayo. At ang mga tauhan ninyo. Hong San. Isa ka lang aso ng kapatid ko. Nagmamalaki ka sa Feng Corporation. Narito ako para sabihin sa loob ng 3 araw. Ako na ang mamamahala dito. Vice President Hao, anong gagawin natin ngayon? Buhay pa si Boss Feng. Kung patay sana, may bangkay na. Yung tracker, wala pa ring balita.
Wala. Magpadala pa ng dagdag na tao. Halugugin ang buong Sia Palace, at hanapin si Boss Feng sa anumang paraan. Oo. Tigil mo yan. Aju, okay ka lang. Hindi ko dapat iniwan kang mag-isa. Kasalanan ko. Okay lang ako. Mukiansui, anong kalokohan to? Paano ako mapapantayan ng pulubi na to? Mas pipiliin mo pang makasama siya, kaysa pakasalan ako, no? Mas gugustuhin kong magpakasal sa pulub kaysa sa'yo. Gustong ipakasal ni Gushao sa sa susunod na buhay na lang. Bey! Papaniigin kita para makiusap na pakasalan kita. Huwag mo akong tawaging ate. Napakalabis ng ginawa ninyo ngayon. Pinalayo niyo ako. Tapos pinaharap niyo si Aju kay Gushaos. Kung hindi ako nakarating agad, ano na kayang nangyari kay Aju? Xiaozu, hindi mo ba naiisip na ang ginawa ni Go Xiao sa kanya ngayon? Baka bukas sa atin naman gawin yan. Wala na bang batas ang mga... Batas? Sa Jiangcheng, ang Gu family ang batas. Hindi mo ba alam? Kahit malakas sa ahas, di makakapigil sa lokal na daga. Ang mga Go ay, hindi natin kayang kontrahin. Anong magagawa natin? Napakasalan ko na si Aju eh. Hindi na ako pwede kay Gushaos. Xiaoxui, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Kanina pa halang ang kamay mo. Paano mo protektahan ate ko? Sa katangahan mo? Huwag mo pakialaman si Xiaoxu. Akin siya. Walang makakaagaw sa kanya. Nako, tignan mo naman to. Walang kakayahan. Malaki naman ang loob. Kung talagang matapang ka, umalis ka na sa bahay namin. Nakakain at nakatira ka dito. Tapos nagdadala ka pa ng problema. Hay nako, ang pamilya namin. Anong kasalanan ang nagawa at napunta ka sa buhay ko? Tama na. Tumigil ka. Kapag nakahanap na kami ng bahay, aalis na kami pareho. Nakatawag ka na ba kay Ginoong Go? Oo, nakahanda na raw ang lahat ayon sa kanya. Tigilan nyo nga ang away. Baka marinig pa niya. Matatakot ba ako sa isang hamak na pulubi? Ngayon na ang petsa ng kamatayan nitong pulubi. Wala naman siyang halaga. Hindi karapat-dapat pang mabuhay. Hindi ko hahayaang sirain niya ang kinabukasan ng pamilya mo. Ngayon din makuha ko ang Feng Corporation. Kuya, mapapasa akin na ang imperyong pinaghirapan mo. Wow, Wen Senador. Huwag mo nang ipilit pa. Sumunod ka sa akin. At mananatili kang Vice President. Paano kung hindi? Vice President Wow. Kung ganun, hindi ka nalalabas ng Feng Corporation ng buhay. Xiaoxui, sumakay ka muna. Ilalagay ko lang ang mga gamit sa likod. Hala, nasan ako? Hindi pa ako nakasakay, Xiaoxu. Hindi ito posibleng mangyari. Matagal nang patay ang kuya ko. Paano siya mabubuhay muli? Feng Jingxing. Ang mga ginawa mo ngayon sa Feng Group ay nakasulat sa CCTV ng meeting room. Naka-record lahat ng security camera sa conference room. Pagbalik ng CEO na si Feng, ikaw ang unang paparusahan. Meng Han, maghanda ka ng mga tauhan. Sasamahan natin si CEO Feng. Huwag kang matakot, young master. Ang bomba sa helicopter ni Feng Juche ay mismong tauhan natin ang nagkabit. Imposibleng mabuhay si Feng Juche. Ginagawa lang nila ito para patagilin. Tama. Tama ang sinabi mo. Hindi ako papatalo sa takot nila. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Gushios. Alam kong ikaw ito. Akala mo mapapakasalan mo. Sa paggapos mo sa akin. Pwe. Panaginip mo lang yon. Xiao Shu. Ang pulubi yung asawa mo ay nasa kamay ko na ngayon. Kaya kung durugin siya, parang langgam lang. Mabubuhay ba siya o mamamat? Nasa sayo na. Boss Gyu. Pasensya na. Pakawalan niyo na siya, pakiusap. Palayain mo siya. Pwede. Lumuhad ka at magmakaawa. Ehem. Wala akong mapapatawad hanggat hindi mo ginagawa. Gushios. Pakiusap, palayain mo si Aju.
Si Adju ay isang ordinaryong tao lang. Wala siyang kinalaman sa ating hidwaan. Xiaoshu, sabi ko sa'yo. Kung sumunod ka lang agad, hindi sana tayo umabot dito. Ang pulubi ni Mu Chenzo, anong nangyari sa asawa mo? Ginoong Go, yung pulubi, nasagasaan na ng sasakyan at patay na. Naintindihan na. Ha 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 ha. Ginoong Gushos. Masamang tao ka. Magbabayad ka rin, Ginoong Gushos. Nasagasaan siya ng sasakyan. Anong kinalaman ko doon? Mu Chenzo, kung magwawala ka ulit, papatayin ko ang buong pamilya mo. Dapat sa isang buwan tayo ikakasal. Hindi na ako makapaghintay ng ganyan katagal. 7 araw mula ngayon. Pakasal ka sa akin. Gagawin kong ligtas ang pamilya mo. Kung hindi ka susunod, ikaw ang bahala sa magiging kapalit. Vice-Presidente, Presidente. Ang daming dugo ng Presidente. Hindi siya mamamatay. Tatawag ako ng ambulansya ngayon. Halo, ambulansya ba ito? Ha 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 ha. Mabuti naman, ayon sa pamilya Go, sa loob ng 1 linggo, gaganapin ang kasal. Sa oras na iyon, diretsong idedeposito ang 50 milyon sa aking bank account. Hoy asawa ko, patay na ba yung turrentadong iyon? Baka bigla na namang gumawa ng gulo. Ayon kay Ginoong Go, nalinis na ang lahat. Maghanda na lang tayo ng maayos para sa kasal. Ganun na lang. Mabuti naman. Presidente, gising na po kayo. Alam kong hindi kayo mamamatay. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Menghan, Opo, ako po. Presidente, hirap po kayo nitong 3 buwan. Hindi ko na po kayo pababayaang. Mag-isang lalabas pa. Nasaan si Xiaoshu? Anong snow? Mainit ang panahon. Walang snowfall ngayon. Ang asawa kong si Mu Chenzo. Ha? Nagpakasal na po kayo? hindi pwede. Hindi ko papayagang si Xiaoxu. Papangasawa ang gagong Gu. Bigyan niyo ako ng telepono. Tawagan si Vincent. Vincent, hello. May ipapagawa ako. Sige po, Presidente. Ano po? Ang ganda ng babaeng ikakasal. Sakto kay Young Master Gu, parang ginawa ng langit. Totoo nga. Narinig ko ang mga Go. Nagbigay ng 50 milyon dowry. Tingnan nyo ang matanda. Masayang masaya. Nay, bakit umiiyak ang bride? Nanghihinayang siya sa pamilya. Panasan mo yung luha mo. Ayaw ko sa umiiyak na babae. Maging asawa ni Gu Xiaos. Ay swerte mo. President, mahina pa rin po ang katawan ninyo. Kailangan ba talagang umalis kagad sa ospital? Ang asawa ko ay magpapakasal na sa ibang lalaki. Kukunin ko siyang muli. Ganun na lang po ba ang pagmamahal ninyo sa kanya? Sa katayuan po ninyo. Sinong babae ang hindi masisilo? Sa buhay kong ito na si Feng Jiucheng, si Mu Qiansu lang ang hahanapin ko. Presidente, sasamahan ko na ho kayo. Binibining Mu Chenzo, payag ka bang pakasalan si Ginoong Gu Xiaos at gawin siyang iyong asawa? Ayaw ko. Anong nangyayari? Bakit ayaw pa ng nobya? Mukhang napipilitan ng nobya. Nakakakahiya naman ang eksenang ito. Tuluyan na ang Master of Ceremonies sa susunod na hakbang. Sige. Ngayon, palitan na ng mag-asawa ang mga singsing. Sandali. Adju. Akala ko patay na siya. Anong nangyari? Hoy asawa, sinabi ko ngang magkakagulo siya. Ayan, nahulaan ko na nga. Ang swerte niya talaga. Pero ngayon, pinili niyang manggulo. Parang gusto niyang mamatay. Adju.
Xiaoxu, hinahanap na kita. Sabi nila wala ka na daw. Hindi ako naniniwala. Wala rin akong balita sa'yo. Buti na lang, ayos ka pa pala. Kahit si Gu Xiaos ay buhay pa. Paano ako mawawala? Xiao Zhu, kasalan mo at ni Xiao ngayon. Bakit ka nagtatak? Inay, si Aju ang asawa ko. Hindi patay si Hindi ako pakakasal kay Gushaus. Sino bang Ajiyu na yan? Pulubi lang siyang walang memorya. Wala siyang legit na pagkakakilanlan o dokumento. Hindi ko siya kilalanin bilang manugang. Noong una wala akong identity dahil sa amnesia ko noon. Pero binalik na ang memorya ko. Xiaoxu. Ang tunay kong pagkatao ay Kahit ang emperador mismo, ang dumating, wala siyang magagawa. Si Muchenzo ang gusto ko. Mabubuhay lang siya bilang Go, at mamamatay bilang Go. Gu Xiaos. Isa ka lang namang tagapagmana ng pamilya Gu. Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan sa harap ko. Sino ba talaga tong lalaking ta? Hindi niya kinikilala ang Go Corporation kahit kailan. Sa Jiang Cheng, walang nangahas na, hamakin ng pamilya Go. Aju. Marumi ang mga paraan ni Gushaus. Umalis ka na muna. Xiaoxu, huwag matakot. Kahit si Gu Xiaos pa man, o ang pinakamayaman sa Jiangsheng, katawa-tawa lang sila. Sino ang hindi ako pinapansin? Hindi kanya pinapahalagahan, kagalang-galang. Kagalang-galang na mayaman. Huwag nyo na lang siyang pansinin. Na-aksidente siya noong nakaraan. Nabali ang ulo niya sa aksidente. Ay, mga bataan kayong walang pitagan. Makakasakit din kayo niyan. Tito Chen, huwag nyo pansinin. Ang pulubing ito, tatawag na ako ng mga gwardiya. Palayasin nyo na ito, mapanggulong ito. Sinong manggahas gumalaw sa presidente namin? Presidente, Hindi ba't sabi ni Gu Xiao, pulubi lang ito, biglang naging presidente. sa panahon ngayon, sarili mo lang ang magsasabi ng katayuan mo. Kung presidente siya, ako naman ang pinakamayaman sa siya. Ha 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 ha. Parang nakita na kita. Sa ibang lugar. Presidente raw ito? Anong kumpanya ang pinamumunuan niya? Si Director Chen. Huwag kayong maniniwala. Sa kalokohan niya, ang lalaking ito ay dating pulubi sa amin sa subdivision. Inampon ng anak ko, ngunit siya'y naging mapang abuso. Ngayon, ginulo pa niya ang kasal ni Gu Xiaos. Nagbalik siya ng masama sa kabutihan. Totoo po, pulubi lang talaga ito. Kahit suotan ng magarang, damit, pulubi pa rin. Hindi pulubi ang presidente namin. Mga bulag kayong lahat. Walang saysay ang pakikipag-usap. Menghan, tumigil ka. Opo. Gu Xiaos, ang away nating dalawa ay dapat hindi na idamay pa ang iba. Sabi mo pakakasalan mo si Xiaos. Saang karapatan? Anong karapatan mo? Sa karapatan kaya kong magbigay ng 50 milyong dowry. Ikaw na hampas lupa. Nakita mo na ba ang ganito kalaki sa buhay mo? Ganyan lang. Ano, ganyan lang talaga? Kayang ibigay ko sa mo family ang 50 milyon. Ikaw, kung mas malaki ang kayang ibigay mo, ipagkakaloob ko si Muchenzo sa iyo. CJ, narinig na ng lahat ang sinabi mo. Huwag kang magbaliktad mamaya. Ikaw na pulubi, kaya mo bang maglabas ng 50 milyon? Huwag mo akong patawanin ng patay. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 50 milyon? Gu Xiaos, 50 milyon lang yan. Kung mahirap ka pala, huwag kang magpanggap. Ate, narinig mo ba? May sira ang ulo ng taong ito. Sobrang yabang niya. Ayoko nang makinig. Mga siraulo talaga kayo. Ako si Mukyangsu. Hindi kailangan ng dote. Ang pipiliin ko, kahit dukhaman. Tumahimik ka nga, tanga. Bakit ka naging walang utak na anak ko, ha? Amang biyanan, nabigay na ba ni Gu Xiaos ang dot? Sino ang biyanan mo? Karapat dapat ka ba? Tingnan mo nga, sarili mo sa kopita. Hindi pa pala na ibibigay. Pagkatapos ng kasal, ipapadala ko ang pera sa mo family. Naniniwala ako sa Go family, kaya hindi ako nagmamadali. Sa pagkakaalam ko, ang dot dapat ibigay sa mismo seremonya. Gu Xiaos, hindi mo ba kayang Ang aming Go family ay magbibigay ng 50 milyon at walang mababawas dyan. Sige, ibigay mo ngayon. Kung hindi, ako ang magbibigay. Hindi mo binigay. Ako ang nagbigay. Pinipilit mo ako. Pipilitin kita. Nasiraan na ba ng loob o wala talagang pera? Sino nagsabing hindi namin kayang maglabas? Si AZ may 50 milyon dito. Ipasa mo ngayon sa mo family. Nakikita mo ba? 50 milyon nasa kamay ko ngayon. Ang Gu family sa Jiangcheng ay sikat na conglomerate, 50 milyon. Medyo madali lang. Mukhang ang lalaking si AGU ay matatalo, makipagkumpetensya sa Go family, parang paghahabol sa hangin. Xiaozi, hindi ako nagmamadali.
Hintayin mong matapos ang kasal ni Xiaoshu. Pagkatapos, pwede ring magbigay. Naniniwala ako sa Go family. Hindi matitinag ng panggugulo ng pulubi. Haha. Hoy, hindi. Ay transfer ko na ngayon pera sa'yo. Pagka-transfer ko na ng pera, papatawag ako. Paalisin tong nanggugulong to. Hahaha. Dalhin ang card machine. Failed ang transaction. Gamit ibang card. Bakit nabigo ang transaction? Kulang ba ang pera sa card? Imposible to. Sabi ng tatay ko, Mike, 50 milyon. Hindi ako niloloko ng tatay ko. Baka hindi maayos ang pag-swipe. Ako na mag-swipe. Failed ang transaction. Gamit ibang card. President Wow, ang bilis talaga ng Vice President. Ang Go family nga, hindi pa alam na nagkalugi na sila. Ohohaha. Hoy, Vincent. Tulungan mo ako sa isang bagay. Sige po, President. Sabi niyong papaluhurin ang Gu family bago dumili. Anong nakakatawa? Ang palpalyang negosyo ay hindi nangangahulugang walang pera sa card ko. Baka nalimit lang ng bangko. Anak, huwag kang mag-alala. Tatawag na ako sa bangko. Kaibigan ng tatay ko ang bank manager. Mga maliliit na problema lang yan. Mabilis lang maayos yan. Naniniwala ako sa kakayahan ng Go family. Ohohaha. Naniniwala rin ako sa Go family. Ikaw namang hampas lupang to. Di ba dapat magbigay ka ng mas malaki kaysa sa Go family? Anong hinihintay mo? Kung wala ka talaga, itataboy kita rito. Kahit ang Gu family hindi makakakuha ng 50 milyon. Sa tingin nyo kaya niya? Mukhang wala naman talaga siya. Kung meron man siya, hindi sana niya pinona ang Go family. Ano ba ang 50 milyon? Ang handog ko sa Mu family ay mas malaki pa riyan. Ang yabang mo naman. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo nga, yang daladala mo. Tama sila, ang dami mong salita, walang kwenta. Bilasan mo nga, ipakita mo na yung bigay mo. Ano yung nasa tray? Ang sikreto naman nito. Sabi niya mas malaki pa sa 50 milyon. Di ko alam kung totoo. Ito ang 3 tray. Bawat isa ay simbolo ng aking katapatan at tiyaga. Itong singsing. Sumisimbolo sa aking puso. Ibubuhos ko buhay ko para mahalin ka. Hanggang sa huling hininga. Feng Jucheng. Di ba siya rin ang pinakamayaman sa siya? Oo. Si Feng Jucheng ang pinakamayaman sa siya. Hoy kang bata ka. Nandaraya ka pala. Peke na tseke pa. Sino niloloko mo? Ito ang 100 milyon. Dowry ko para sa pamilya mo. Sumisimbolo sa aking integridad. Kung hindi lang kayo magulang ni Xue, di ko kayo titingnan. Ikaw ba si Feng Jucheng na pinakamayaman? Ako si Feng Jiucheng. Di nagpapalit ng pangalan. Di nagbabago ng pagkatao. Ngayong tinanggap nyo ang seke. Maging tapat kayo. Huwag nyo nang gambalain kami ni Xue. Ano nang pinagtatawanan ninyo? Sabi niya si Feng Jiucheng daw siya. Siya nga mismo si Feng Jiucheng. Xiaoshu, may topak ang lalaking to. Nahawa ka na rin ba? Sa tingin mo ang pinakamayamang tao sa siya, pakakasalan ka nga ba niya? Ang mga katulad niyang mayayaman, puno ng magagandang babae sa paligid. Magkakagusto pa sa'yo. Naniniwala ako kay Aju. Hindi niya ako lolokohin. Si Aoksu, hindi kita inda sa panloloko. Nandito ako ngayon para sunduin ka. Ang kontratang ito ay transfer document ng Feng Corporation. Mahal kita habang buhay. Hanggang sa huling hininga. Adik ka na ba sa pagpapanggap? Alam mo ba kung saan ang headquarters ng Feng Corporation? Ang headquarters nila ay nasa Kyoto. 100,000 kilometro ang layo mula Jiangcheng. Ang mga kasinungalingan mo, dapat man lang mapaniwala. Tama si Xiaos. Ang may-ari ng Feng Corporation, na si Feng Jucheng, ay pumunta sa Jiangcheng. Imposibleng hindi ko alam kung may dumating na ganito. Isa kang sinungaling. Hindi ko inakalang sa kasal. May ganitong katawa-tawang eksena. Mabait talaga ang mga Go. Hanggang ngayon hindi pa. Pinapaalis ang impostor na to. Ano ang sabi mo? Ang bank card sa aking pangalan. Lahat ay frozen. Bakit A? O? Gufeng, sasabihin ko lamang sa'yo, nagkasakit ka ng mga tao. Lahat ng mga assets ng Go Group, lahat ito ay frozen. Dapat kang magawak. Nakuha ang mensahe.
Ang iyong ama ay tumatawag sa loob ng mahabang panahon, hindi sa. Nalutas ba ang problema? Tatay, ano ang nangyayari? Ano ang sinabi ni Pangulo Zhang? Bakit ang aming bank card ay limit added? Dapat ikaw ay isang itim na tupa. Kung hindi, paano tayo mapipigilan ng iba? Tatay, kung ano ang sinabi mo tungkol. Sino ang pumipigil sa atin? Hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Naging bankrupt ang grupo ni Go. Ang bank card sa aking pangalan. Lahat ay frozen. Sinabi ni Pangulong Zhang na nasaktan namin ng mga tao. Ako ay isang lumang lako. Imposible upang mabago ang mga tao. Pagkatapos may isang posibilidad lamang. Ito ay ang iyong kasal. Hindi ko. Tatay. Ang aking mga kamakailan na isip. Ito ay palagin. Muchenzu. Na babae. Hindi ko. Go family bankruptcy. Hindi mo kailangang mag-asawa. Tatay, huwag mo akong takot. Maghintay, ama ko. Ang Go Corporation ay matibay dati. Paano nasira ng ganito? Yung 50 milyon na dowry, parang nasayang lang. Akala ko malakas ang pamilya Go. Ang dali palang masira. Hindi naman siguro totoo na. Siya ang pinakamayaman sa siya. Si Feng Ducheng, imposible. Paano naging ganito ka bata? Ang pinakamayaman sa siya, siguro kapangalan lang niya. Sayang, akala ko totoo. Adju, totoo bang ikaw ang pinakamayaman saksya? Xiaoxu. Alam kong mahirap tanggapin ito. Perang dadalhin kita sa tunay kong mundo. Makikilala mo ang totoong ako. Kahit sino ka pa, mahal kita. Hoy, gusto mong pakasalan. Ang anak ko, hindi madali. Hindi ko kailangan ng 50 milyon mo. Pero 5 milyon man lang. Pag wala, hindi. Katarantaduhan ito. Binigyan ko na kayo ng 100 milyon. Kayo ang pumuni. Peke yung cheque mo. Pera sa kamay ang gusto namin. Walang pera, hindi mo siya makukuha. Tama na ang drama. Hindi ako kalakal. At hindi pag-aari ninyo. Sarili kong desisyon ito. Sino man ang gusto ko. Ate, sinungaling yan. Sinungaling man. Mas mabuti pa dito. Walang utang na loob. Kapag sumama ka sa kanya, huwag ka nang bumalik. CJ, hindi na ako babalik. Adju, alis na tayo. Ha, Adju. Juju, okay ka lang ba? Namatay na kaya siya? Siya mismo ang nahilo. Wala tayong kinalaman dito. Ju, wag mo akong takutin. Sabi mo isasama mo ako, Ju. Miss Meng, huwag kang umiyak. Kulang sa pahinga ang presidente. Masidong mahina kaya nahilo. Tatawag na ako ng ambulansya. Doktor, kamusta na siya? Hindi pa gumagaling ang sakit niya. Napakahina ng katawan niya. Dapat magpahinga ng maayos. Huwag nang aalis ng walang palem. Salamat po sa tulong ninyo. Ano nangyari dito, Menghan? Inatasan kitang bantayan si President Feng. Ganito ang pagbabantay mo? Pasensya na, kasalanan ko. Ayaw talagang manatili ng presidente. Hindi ko siya mapigilan. Hindi mo mapigilan? Bakit hindi mo ako tinawag? Galing na siya sa bingit ng kamatayan. Binawi lang ang buhay niya. Hindi kakayanin ng ganito. Kasalanan ko lahat. Gustong umalis ni Ju ng maaga. Dahil ba sa akin? Oo, sabi ng presidente, hindi niya papayagan na kunin ka ni Gu Shaos. Ang gagawang iyon. Kasalanan ko lahat. Hindi ka naman pagagalitan ng presidente. Asawa ka niya. Bakit niya kayo sisisihin? Kaya pala inutusan ako ni Boss Feng na labanan ng pamilya Go. Dahil din sa'yo, di ba? Ikaw ang nagpabangkarote sa pamilya. Tumatupad lang ako sa utos ni Boss Feng. Totoo bang siya ang pinakamayaman saksya? Hanggang ngayon hindi mo pa alam ang tunay niyang katauhan? Inanunsyo ng CEO ang tunay niyang pagkatao ngayon. Ayaw paniwalaan ng lahat. Hindi sa hindi ako naniniwala. Parang napakakaiba lang kasi. Mukhang kakatuwa nga talaga. Dapat sana ay nasa private jet si Boss Feng. Papunta sa Africa noon. Pero biglang may nangyari, pagsabog sa eroplano, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon. Kaya nakaligtas siya. Dahil sa napakalaking aksidenteng ito, nang unang makilala ko siya, wala siyang maalala. Akala ko ordinaryong tao lang siya. Kung alam ko lang ang totoo, hindi ko siya ipapakasal ng madalian. Nang nasa peligro si Boss Feng, tumulong ka sa kanya. Siyempre pagbabayaran niya ang utang na loob. Basta't gampanan mo lang ang tungkulin bilang asawa niya, rirespeto rin namin kayo. Gusto ko lang magising si Adju. Ang pagiging asawa ni Boss Feng. Hindi ko pinapahalagahan. Parang buhay pa talaga ang kuya mo.
May balita na nagpakita siya sa isang hotel kanina, pero hindi nagtagal ay nahimatay at dinala sa ospital. Hindi ba nag-crash ang eroplano niya? Paano siya nakaligtas? Kuya, pasensya na po. Ako ang may pagkukulang. Ano naman ang silbi ng pasensya? HMP. Kung maday gising siya. Malamang malaman niya tungkol sa plane crash na may kinalaman sa akin, mawawala buhay ko nito. Huwag na nating pabangunin. Pinapatay natin siya. Gusto ko rin siyang patayin. Nakakainis, sana mamatay na siya. Pero nasa ospital siya. Maraming bodyguard. Di ko siya malapitan. Alam mo ba? Kuya, huwag magpadali. Ako na ang bahala. Hanggat di bumabalik ang kuya mo sa kapital, sakop mo pa rin ang lahat dito. Tsaka buhay o patay siya, di pa sigurado, di siya makakabalik sa Fang Corporation agad. May pagpapatuloy mo pa rin ang plano ninyo. Tama ka nga. Bago siya gumaling at bumalik, ako muna ang mamahala. Kahit bumalik siya, wala na. Tama ba? Opo. Teka, tumayo ka na. May balita mula sa kapital. Bukas daw pupunta ulit si Feng Jingxing, kasama abogado para magulo. Sa kalagayan ni Boss Feng ngayon. Di natin siya mapipigilan bukas. Di pwede hayaan lang natin. Nagugulo na ang mga empleyado. Masama epekto nito sa kumpanya. Tingnan muna natin kung maday gising siya. Boss Feng, gising na kayo? Hindi. Anong ginagawa ninyong nakatayo dito? Boss Feng, si Feng Jingxing na kapatid ninyo, balak dalhin ng abogado para gamulo sa kumpanya. Mula nang masirahan ang eroplano ninyo, halata na ang ambisyon niya. Ganoon ba? Ang galing niyang magkunwari. Sa harap ko noon ah. Hay, sa palagay niyo, may potensyal ba siya maging artista? Boss Feng, kinausap na namin, ang doktor. Ang hina pa ng katawan mo ngayon, hindi ka pwedeng magbiyahe ng malayo o umalis sa ospital. Pero hindi naman pwedeng, hayaan lang si Feng Jingxing na gumawa ng kalokohan sa kumpanya. Ejiu, gising ka na pala. May dala akong almusal para sa'yo. Kain ka ba? Ilagay mo muna dyan. Si Aoxu muna ang babalik sa kumpanya. Si Xiaoxi ang asawa ko. May problema sa kalusugan ko ngayon, kaya pansamantala siyang mamamahala. Opo. Ejiu, ipagkakatiwala mo sa akin ang kumpanya? Si Aoxi, alam mo namang. May mga problema sa loob at labas. Tapos ganito pa ang kalagayan ko. Ayaw mo namang maubos ang kumpanya. Bago ako gumaling, di ba? Pero wala akong karanasan. Natatakot akong magkamali. Okay lang. Sasama si Menghan sa'yo. CJ, Boss Feng, paano naman ako? May iba ka pang ipapagawa. O sige. Bakit hindi nila tayo pinigilan? Siguro alam nilang hindi na nila mapipigilan, kaya hindi na sila nag-aksaya ng lakas. Tama ka, kahit buhay pa ang kapatid kong lalaki, baka sira ulo na rin. Nagpadala na ako ng tao sa Jiangcheng. Kapag may pagkakataon na, agad tayo kikilos. Dapat tiyak ang tagumpay. Ngayong pagkakataon, Naiintindihan ko. Ginoong Feng Ershao, ano ang pakay ninyo sa kumpanya? Ayon sa batas ng SIA. Ako ang magmamana ng kumpanya. Kalokohan, maayos ang lagay ng CEO. Anong batas ang pinagsasabi mo? Buhay pa ang kapatid ko. Nasaan siya? Pumunta ba siya rito? Lumayo ka. Wala siyang narito, pero may ipinadala siya. Ginoong Feng, huwag nang magkamali pa. Nagpadala siya ng tao. Bakit hindi siya mismo pumunta? Huwag kayong mangarap na mapipigilan ninyo ako. magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mukyangsu, asawa ni Feng Juche. May malalang sugat siya at nagpapagaling sa ospital. Alam niyang may problema sa kumpanya, kaya ipinadala niya ako rito. MS, Mu. Sabi ni Menghan, ikaw si Chairman Feng, na nanirahan sa ibang lugar. Ang babaeng pinakasalan niya. Nagpapasalamat kami sa'yo sa pag-aalaga mo kay Chairman Feng. Ngayong wala si Chairman Feng, sisiguraduhin naming tulungan ka sa pag-ayos ng mga gawain ng kumpanya. Yamang asawa ka ni Chairman Feng. Ikaw ang aming boss. Ngayong si MS, Mu, ang mamamahala sa kumpanya. Hindi na MS, Mo ang tawag, kundi Madam Mo. Tama, dapat Madam Mo. Sino bang akala mo? Ang lakas ng loob mo sa Fangcorp, mangmang sa sarili. Ikaw ang kapatid ni Feng Juche, si Feng Jingxing. Ang pangalan ko. Karapat dapat bang tawagin mo? Kung hindi ngalan mo, ano ang itatawag? Troublemaker. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo subukan? Tumigil ka. Siya ang hipag mo. Feng Jingxing. Asawa ako ng kuya mo, ang hipag Mukyangsu. Patay na ang kuya ko. Sasabihin mong asawa ka niya?
Eh di para kang pakikipag-asawa sa patay. Hindi patay kuya, nasa Jiangxing siya. Sabihin mo lang at maniniwala kami, wala na siya. Kahit ano nang gawin mo, wala kang mapapala. Ibinigay na ni Juching ang kumpanya sa akin. At saka, ang password ng safe, na ibigay na rin sa akin. At ang password ng safe. Alam ni Miss Mo, ang password sa safe ni Jifeng. Mukhang asawa ni Jifeng si Miss Mo. Lahat ng sikreto ng kumpanya nasa loob. Ang makakabukas ng safe. Siya ang magiging leader ng Feng Group. Katawa-tawa kayong mga matatanda. Ni hindi nyo alam kung sino talaga siya. Sinusuportahan nyo ng bulag. Si MS, Meng ay dinala ni Meng Han, ang personal na assistant ni Jifeng. Naniniwala kami na hindi tayo lolokohin ni Meng Han. Lahat ng utos ni Jifeng ay sa kanya nang galing. Kaya, Nauubusan na ba kayo ng bait? Ha? Sabi niya asawa siya ng kapatid ko. Hindi niyo tinignan ng pagkakakilanlan. Nakita niyo na ba ang marriage contract? Ha? Si Meng Han, isa lang siyang tauhan ng kapatid ko. Pwedeng palitan kahit kailan. May punto naman si second young Master Feng. oo nga, wala naman tayong nakita kay Jifeng. Hindi tayo sigurado kung buhay pa siya. Anong gagawin natin? Ipapakita ba ni MS Meng ang marriage contract? Bakit wala kaming marriage contract ng kapatid? Noong kinasal kami ni Juche, hindi niya ginamit ang pangalang Feng Che. Nawala ang memorya niya noon. Nakalimutan ang tunay niyang Kalokohan. Kung hindi pangalan ng kapatid ko ang nasa contract, hindi ka asawa niya, hindi ka manugang namin, Pang Ershaw. Mapapatunayan kung asawa siya ng kapatid mo. Naniniwala ka ba na paniniwalaan kita? Meng Han, nasaan si Wowen Senador? Hindi ba't humahanap siya ng kapatid kong lalaki? Nasaan na siya? Binigyan siya ng chairman ng ibang misyon. Bakit pakialam mo pa ito? Kung buhay pa ang kapatid ko, paano niya magagawa? Na hindi tawagan ng pamilya, ginagawa ninyong kasinungalingan. Ay para lang, hadlangan ako sa paghawak ng Feng Shi. Bakit hindi ka tinatawagan ng kapatid? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Nangangarap ka ng gising. Sino itong hindi inimbita? Itapon ninyo siya, bunso ng Feng. Si MS, mo ay utos ng chairman. Pumunta dito, wala kang karapatang paalisin siya. Nagsalita ka pa ng ganyan, kabit mo ba siya? Pinagtatanggol mo siya? Hoy, bunso ng Feng, pwede kang magkamali sa pagkain, pero hindi sa biro. Alam ni MS, mo, ang password ng safe ng chairman. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, dalhin natin ang safe. Kung mabubuksan niya ang safe, asawa talaga siya ng chairman. Kung talagang kaya ni MS, mo, buksan ng safe ni Chairman Feng. Siya talaga ang may-ari nito. Tama. Kung mabubuksan niya ang safe, susunod ako sa kanya. Dalhin na ang safe. Bunso, huwag kayong magpaloko. Nandito tayo para kontrolin ang Feng Shi Group, hindi makipag-away sa babaeng ito. Kung hindi natin papayagan ng babaeng ito, hindi ako pagbibigyan ng mga matatandang to. Walang problema. Hindi ako naniniwala sa kanya na mabubuksan ng ligtas na kahon. Paano kung si Wowen Senador ang nagbigay ng kodigo sa kanya? Hindi ba't sinabi ninyo na alam din niya ang kodigo? Si Vice President Wo ay walang alam tungkol sa kodigo ng ligtas na kahon at hindi ko alam saan ninyo nakuha ang maling balita. Ikaw, tama na Mingyu. Hayaan mo siyang subukan. Hindi ako naniniwala na magbubukas talaga siya. Kung hindi mo mabuksan ang kahon na ito, isang sinungaling ka. Sa natitirang buhay mo, ipapakulong kita habang buhay. Kung nabuksan ko ito, kung nabuksan mo ay, HMP. Kung nabuksan mo man ito, patunay lamang iyan na hindi ka sinungaling. Kung buhay pa ba talaga ang kapatid ko, kailangan pa ng patunay. hindi ba't sinabi ninyo kanina, na kung mabubuksan ko ang kahon, susundin ninyo ako. Siyempre totoo yan. Kanina'y sinabi ni Meng Han, kahit si VP Wo ay walang alam sa kodigo. Kung alam mo ito, ikaw ang asawa ni Boss Feng. Susundin ka namin. CJ, kung nabuksan ko ang ligtas na kahon na ito, gusto kong si Feng Jingxi ay umalis agad sa Feng Corporation at mula ngayon, bawal na siyang pumasok sa kumpanya. Walang hiya ka. Abusado ka na talaga. Kahit asawa ka ng kuya ko, wala kang dugong Feng. Sa Feng Corporation, wala kang karapatang magsalita. Tumahimik ka na. Binigay sa akin ni kuya ang password. Hindi sa'yo. Ano ba ang estado mo sa pamilya? Dapat alam mo na yan. Ay naku. Si second young Master Feng, di mo ipagmamalaki ang pananakit ng babae. Mu Chenzu, di mo ba alam ang password? Ang dami mong salita. Buksan mo na ang safe. Babuksan ko na. Si Aksu. Ang password ng safe ko ay 329,716 na. Unang 3 digit, birthday ni nanay. Huling 3 digit, birthday ni Nandyan ang mga lihim na dokumento ng Feng kapag nabuksan mo ang safe. Kontrolado mo na ang Feng. Nasa isip ko na. Huwag kang mag-alala, Aju. Pagaling ka mabuti. Puntahan mo ako agad. Di kaya talagang mabubuksan niya ang safe? Kung mabuksan niya, ano na ang susunod? Narinig nyo na, maling password. Sinungaling tong babae. Di siya totoong asawa ng kuya ko. Paano nangyari ito? Ito ang password na sinabi sa akin ni Aju. Nagpapanggap ka pa ring patay na. Hanga talaga ako sa'yo. Nakapalagayang manggancho sa Feng Corporation.
Patay na si Feng Jucheng, pero buhay pa ang pangalawang anak na lalaki. 3 buwan na ang nakalipas nang mamatay ang kuya ko. Nabalita pa ang crash ng eroplano niya noon. Gusto niyong ipakita ko sa inyo? Tumigil ka nga, buhi pa ang kuya. Mabuti pa ang kalagayan niya. Huwag kang Medyo kinakabahan si MS mo kanina, kaya nagkamali ng pag-type. Pwede bang subukan niyang muli? Hindi ako naniniwalang patay si Chairman Feng. MS mo, subukan mo ulit ng maayos. MS, mo, huwag kang kabahan. Kung mabubuksan mo ang safe, maniniwala kami sa'yo. Maniniwala kaming buhay pa ang prinsesa. Susubukan ko ulit. Maling password. Mohan, bakit ka nagdala ng impostor para lokohin kami? Mohan, nagtataksil ka na ba? Ang bait-bait sa'yo ni Chairman Feng noon. Paano mo siya ipagkanulo? Hindi ko ipinagkanulo ang chairman. Hindi ko kailanman gagawin yun. Huwag kayong mag-alala. Tatanungin ko kung anong nangyari. Muchenzo, kanina pa sabi mong kaya mong buksan. Totoo ba yan? Nako, sinabi ko na sa'yo, kung nagsisinungaling ka, makukulong ka habang buhay. Boss Segundo, dali. Dalhin natin sa pulisya. Kung hindi tayo kikilos, dagdagan pa mga manloloko dito sa Pons Group. Hoy, mga tauhan. Hatakin nyo na sa presinto. Boss Segundong Pons. Sinasabi ko sa pangalan ko. Asawa talaga ng boss mo ta. Huwag nyo siyang ikulong. Magkano lang ang pangalan mo? Akala mo makakatakas ka? Pagkatapos sa kanya. Ikaw ang susunod. Kunin nyo yan. Yan ang laging dala ni Boss Pons Hindi to inaalis sa katawan. Agad ko tong nakilala. Kwintas mismo ni boss. Bakit nasa impostor ta? Sabi ko na nga ba, hindi siya manloloko. Asawa talaga ni Boss ta. Regalo mismo ng CEO ito. Xiaoxu. Sa'yo na tong kwintas, isuot mo palagi. Kahit saan ka mapunta, mahahanap kita. Huwag kang mag-alala, Aju. Hindi ko to tatanggal. Bagamat may ganitong kwintas, ang kapatid kong lalaki, ang kwintas na ito, ay pangkaraniwan lang. Paano ko masasabing tunay ang isang ito? Kahit mga executives alam, ito ay kwintas niya. Ikaw lang ang hindi. Mukhang inaasa mo ang kamatayan niya para makuha ang yaman niya. Mali ang plano mo. Hindi lang siya buhay. Babalik pa siya. 3 buwan nang nawawala si Boss Feng. Sa nakaraang 3 buwan, nagtiyaga kami. Ngayon, kayang maghintay ng mas matagal pa. Paano kung bumalik siya? Naniniwala kami kay MS, mo. Sasamahan namin ang kumpanya. Sasamahan namin ang kumpanya. Sasamahan namin ang kumpanya. Feng Jingxing. Lumayas ka na, may bodyguard ka. Meron din ang Feng Group, hindi ka pinakialam dahil nawawala siya. Ngayon, binigyan niya ng kapangyarihan si MS mo. Kung lalapastanganin mo siya, magdudusa ka ng gusto. Nagbabanta ka? Hindi po. Nagpapaalala lang, ang tunay na may-ari ay si Feng Jiyo, hindi ikaw. Boss Feng, ayon sa pulisya, may nakitang bomba sa eroplano ninyo. 3 buwan na ang nakalipas. Hindi ito aksidente. Sadyang pagpatay ito. Ginoong Feng, oras na para inumin ang gamot. Boss Feng, pagkatapos ng gamot, magpahinga muna kayo. Babalik ako mamaya. Yeah. Anong gamot ito? Gamot po ito para sa sugat ni. Inumin nyo na po agad. CJ. Hoy, umalis na ba si Feng Jingxing? Oo, umalis na. Mukhang ayaw pang sumuko. Baka bumalik pa yan. Kamusta naman ang presidente? Gumagaling na ba ngayon? Sabi ng doktor huwag masyadong magpagod. Kailangan ng tahimik na pahinga. Sige, tutulungan ko ng maayos si MS mo. Sabihin nyo sa presidente huwag mag-alala. Opo. Hindi ba sinabi ng presidente na ibinigay niya ang password ng safe kay MS mo? Bakit ngayon si MS mo ay hindi mabuksan ng safe? Laging mali ang password. Pagkagising ng presidente, tanungin nyo kung ano problema. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, inilipat ko ang safe. Dati kasi si Feng Jingxing ay laging nakatutok sa safe, 'di ba? Kaya bumili ako ng kapareho at inilagay sa opisina ni Boss Feng. Yung original naman, inilipat sa apartment ni Boss Feng. Bakit hindi ka pa kumain? Kailangan ko bang pakainin kita? Sino ang nag-utos sa'yo? Anong ginagawa mo? Ay lapag mo ang kutsilyo. Huwag kang lalapit. Pag hindi, papatayin ko siya. Hindi ako lalapit. Kalmahan mo. Magkano ang kailangan mo? Kaya kong ibigay lahat. Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko lang ay ang buhay ni Feng Jucheng. Second yung mask. Nagtagumpay ang tao ko sa Jiangcheng. Nagtagumpay ang plano. Oo. Nagpanggap siyang nurse. Pumasok sa kwarto ni Feng Jucheng. Tinuhag ang puso ni Feng Jucheng. Nasa ngayon si Feng Jucheng. Malamang hindi na siya mabubuhay. Sige.
Magandang gabi, Mingyo. Malaking ambag mo ito. Matibay si Feng Jucheng noong nakaraan. Nakaligtas siya sa peligro. Ngayon nasa ating palad na siya. Kapag napatay na siya, ako na ang mamumuno sa Feng Corporation. Ginoo. Bukas kunin mo na ang lola mo. Mula sa Home for the Aged, matagal ka ng paborito niya. Sa paghahati ng kayamanan kay Mo Chenzu, makakatulong siya sa iyo. Gagawin niya ang lahat para sa iyo. Mingyo, ang dami mong naitulong. Kapag naman ako na ang yaman ng kapatid ko, pakakasalan kita. Kahit walang opisyal na posisyon, masaya na ako sa tabi mo. Buong puso kong tatanggapin. Ngayong gabi, uuwi tayo sa Feng Residence. Mula ngayon, ikaw na ang babaeng pinuno ng pamilya. MS Mo. Ito ang apartment kung saan tumitira ang CEO. Malapit sa opisina. Sa katapusan ng linggo lang siya, bumibisita sa lumang tirahan. Dito na ako titira. Sige. Hello VP Wo, anong problema? Kakadala ko lang kay MS Mo dito sa apartment ng CEO. Ha? Ano? Paano nangyari ito? Sige. Meng Han, may nangyayari ba? May nangyari kay MS Mo, huwag kang mag-alala. Ligtas ang Pangulo. Magpahinga ka muna ng maayos. Sasunduin kita bukas. Nanlalambot ang puso. Adieu. Sana huwag kang magkaproblema. Lola, isinundo ko kayo ngayon dahil may nagmalabis na, yung deputy at assistant ni Kuya. Tumutulong sa mga dayuhan, nakawi ng yaman ng pamilya Feng. Grabe na ito. Sino ba? Ang lakas ng loob makipag-agawan sa apo ko. Wala na ba akong saysay? O tingin niyo sa amin, walang kayang lumaban? Ha, Lola, huwag pong magalit masyado. Hindi pa natin alam kalagayan ni Kuya. Ang kalusugan nyo, ang dapat unahin. Xiaoxing. Nawala na ang kapatid mo, tanging ikaw na lang. Ang natitirang lahi ng Feng. Hindi ko papayagan na apihin ka kahit na sino. Matandang ale. Dinala ko ang asawa ng apo nyo. Nobya ng Lola, siya mismo ang babaeng nagnakaw sa pamilya Feng. HMM. Wala pang kasal ang dalawa kong apo. Saan nanggaling ang apo sa babae? Meng Han, anong akala mo sa pamilya Feng? Nagdala ka pa ng babaeng ligaw para manggulo. Lola, ako ang iyong panganay na apo. Asawa ni Feng Juche, Mu Qiangsu. Dinala ako rito ni Meng Han. Anong sinabi mo? Hindi ba patay na ang panganay kong apo? O nakakakita ako ng multo? Kailan pa siya nag-asawa? Bakit wala akong alam? Lola, wag po kayong magalit. Hindi pa patay si Juche. Siya ay nasa ospital. Kapag gumaling na siya, sa tingin ipapaliwanag niya ang lahat sa inyo. Ano? Hindi pa patay ang panganay kong apo. Nasaan siya ngayon? Lola, nasa Jiangxing siya ngayon. Lagi niya kayong iniisip. Sabi niya, sa iyong ika-negatibo 70 kaarawan. Malapit na. Pinapunta niya ako rito para batiin kayo. Lola, huwag kayong magpaloko sa kanya. Kung buhay pa ang pangan, bakit hindi siya bumalik sa Kyoto? Hindi ba? Tama. Feng Jinxing, nabuksan ko na ang safe ng iyong kuya. Ngayon, ang buong Feng Group ay sunod sa akin. Akala mo ba nasa harap ni Lola? Sa ilang kasinungalingan, mababago mo ang katotohanan. Hindi mo ba nabuksan ang safe kahapon? Ang safe kahapon ay peke, habang ang tunay ay matagal nang nailipat. Siyempre. Pero wala na ring saysay na sabihin sa iyo. Ngayon, pumunta ako sa lumang bahay para ipagdiwang ang ika-negatibo 70 kaarawan ni Lola. Kung totoong binuksan mo man, o nagkunwari ka lang, hindi na importante yun ngayon. Dahil nasaksak ang kuya ko, hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kapag pumanaw na siya, palalayasin kita dito. Pagdiriwang ng ika-negatibo 80 kaarawan ni Lola, hindi rin ba importante yun? Ang handaan para kay Lola. Ako na ang bahala rito. Huwag kang makialam, dayuhan ka lang dito. Kung gusto mong asikasuhin, CJ, ikaw na ang bahala. Sa araw ng handaan, ako ang magdadal ng regalo mula sa Juche. Handa ako, hintayin ko yung regalo mo. Mga tauhan, samahan niyo si Lola magpahinga. Ginoong pangalawang heirs. May baliya mula sa Jiangxing. Kanina lang, malubha na raw ang kuya ninyo. Malamang, hindi na aabot ng 3 araw. Mabuti. Pagkatapos ng 3 araw, ang kaarawan ni Lola, doon ko, sa harap ng lahat, ibabalita ang pagkamatay ng kuya ko, at ako na ang mamumuno sa Feng family. Ginang ninyo, batiin ko na kayo ng maaga. Boss Meng, ano kayang regalo ang dapat kong ihanda para kay Lola? Handa na ang presidente, ng regalo matagal na, kailangan nyo lang, dalhin yun sa handaan. Kumusta kaya si Aj? Nag-aalala talaga ako sa kanya. Binibining mo, naiintindihan kita. Ako rin, nag-aalala sa presidente. Pero ang kalagayan niya ngayon, hindi ko alam. Mas mabuting, una muna nating batiin si Lola. Naiintindihan ko, pagkatapos ng handaan, babalik ako ng Jiangxing para kay Aju. Sige.
Salamat. Lola, ako na po ang bahala sa mga bisita. Sige. Jingxing, may balita akong may sakit si kuya sa Jiangcheng. Totoo ba yan? Oo, narinig ko rin yun. Parang galing sa Feng Corporation ang chismis. Darating ba si kuya ngayon? Nabalitaan ko rin na may sakit si kuya sa Jiangcheng. Gusto ko sana puntahan para makasiguro. Kasabay kasi ng paghahanda para sa kaarawan ni Lola. Kaya hindi pa ako nakapag-imbestiga kung sa Jiangcheng si kuya. Sino nag-aalaga sa kanya? Hindi ko alam. Ang sabi, kay Menghan galing ang balita. Pagdating niya, titiyakin kong tanungin. May narinig pa ako, Feng Corporation ay pinamumunuan na ng isang babae, Ginoong Feng. Totoo ba yun? Oo, nagpakilala siya bilang asawa ni kuya. Nakakatawa lang. Kami ni Lola ay walang kaalam-alam. Hay, baka impostor yung babae na yan. Darating siya dito bilang kinatawa ni kuya. Pagdating niya, sana tulungan niyo akong alamin kung peke siya. Hayan na, sige. Lola, sa ngalan ni Juche, nagdadala po kami ng handog. Menghan, ipakita mo ang handog. Mahal na Lola. Hoy, Bracelet na wazwa to. alam mo ba ang jade bracelet na ito? Sa auction, nabenta ng 200 milyon? Oo, ang Wazwa bracelet na to, napakaganda ng pagkagawa, at may 1,000 taon ng kasaysayan. Talagang pambihirang antigo to. Feng Jingxing, regalo ito para kay Lola. Anong pakay mo? Bracelet na 200 milyon, binili mo? Ito'y mula sa kuya na inihanda ng maaga. Wala na ang kuya ko. Imposibleng, siya ang nagpadala nito. Huwag mo kaming lolokohin ng pekeng alahas. Feng Jingxing, mula ito sa kuya mo para kay Lola. Nababaliw ka na ba? Malinaw na sinabi ko, patay na ang kuya ko. Hindi mismo galing sa kanya, ayaw ni Lola. Tama. Hindi galing sa tunay niyang app. Ayoko nito. Lola, buhay si Juche. Sasabihin mo bang, nasa Jiang City siya para magpagaling? Siyempre, Nagpadala na ako ng taga-verify, kahit hindi kumpirmado kung siya nga yun. Pero ayon sa balita, nasaksak siya, at dinala sa mukhang, hindi na naagapan. ano ng kalokohan yan? Maayos si Jucheng, paano siya masasaksak? Di ka ba tatawag sa Jiang City para magtanong? Ang totoo'y mananatili, ang peke mabubuking. Menghan, totoo ba ang sinabi niya? Napatay si Juche, hindi na naagapan. Menghan, magsalita ka naman. Bunso ng Pong. Birthday ng ina Pong ang okasyon ngayon. Sa harap ng lahat ng bisita, ipinahayag mo ang balitang ito. Anong balak mo? Tingnan mo, aminado na mismo si Menghan. Akala ko matibay si boss ko. Hindi ko inakala. Natalo siya ng taxi. Kung hindi na nga siya naagapan, dala na lang natin ang labi, magsagawa ng marangyang, libing para kay Boss Pong. Tama, si Boss Pong ang suso ng Pong Group. Ang kanyang libing, dapat gawing espesyal. Patay na ba talaga si Juche? Hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala. Huwag kang mag-alala. Kung nabubuhay pa siya, ayaw niyang makita kang ganito. Bunso ng Pong, paano mo nalaman ang pagpatay kay boss? Sabihin ko, nagpatawag ako ng tao. Bakit bago dumating ang iyong mga tauhan? Maayos si boss ko, pagdating ng mga tauhan mo, siya agad napatay. Sakto masyado? Anong ibig mong sabihin? Nagpadala lang ako ng imbestiga. Kung si kuya ko ngayon, anong nangyari? Ang importante, patay na si kuya. Talaga. Hanggang hindi ko nakikita ang labi ni Jucheng, hindi ako maniniwala. Kunin natin ang kanyang bangkay. Para mawalan kayo ng pag-asa. Feng Jingxing, ika-70 na karawan ng aming ina. Guguluhin mo ba ang selebrasyong ito? Mas nagnanais ang lola ko na makita ang bangkay ni kuya. Lola, di ba? Oo nga. Ang tagal ng pagkawala ng apo ko. Gusto kong malaman kung nasaan na siya, mabuhay man, o mamatay. Gusto ko siyang makita. Nandito na kayong lahat. Ipapasok na ang bangkay ni kuya. At isasabay na rin ang libing. Bago ako pamunuan ng angkan. Mga kagalang-galang, may tutol ba? Wala kaming tutol. Yumao na si Jifeng. Ang Angkan Feng. Dapat pamunuan mo. Tama, kayong dalawa na lang ang natira. Ngayong wala na si kuya. Nararapat lamang na ikaw ang humalili. Sinong mapagsamantala? Ang manggahas lumaban sa apo ko. Wala akong interes. Sa yaman ng Angkan Feng. Si Jucheng lang ang gusto ko. Tuparin mo ang pangako. Kung hindi kita patatawarin. Tutuparin ko ang sinabi ko. Kahit isang kusik, hindi ko kukunin sa inyo. Subalit, ang pagkamatay ni Juche ay liliwanagin ko. Kapag napatunayan na may kinalaman ka, pananagutan mo ito. Ano ba ang sinasabi mo? Paano ko magagawa? Napatayin ng sariling kapatid? Ikaw na babae, di mo nagawang agawin ng mana. Binaboy mo pa ang pangalan ko. Napakasama ng budi mo. Maniwala ka kay Jingxing. Hindi niya kaya na pumatay kay Jucheng. Lola, hindi mo ba nakikita si Feng Jingxing na may masamang balak nang may nangyari sa presidente? Hindi siya tumulong maghanap. Sa halip, dala ang kanyang team. Ginamit lahat ng paraan para sakupin ng Feng Corporation. Tumigil ka. Huwag kang maghasik ng kasinungalingan. Patay na si Jucheng. Ang Feng Corporation talagang pag-aari ni Jingxing. Kung hindi niya kukunin, di ba't hahayaan yung nakawin ng dayuhan? Lola, niloloko ka lang ni Feng Jingxing. Sarahan mo ang bibig mo. Huwag kang magkalat ng chismis. Apo ko, lumabas ka na. Mga tauhan, itapon si Menghan. Taksil na ito, palayasin nyo.
Hindi ako naniniwala na patay si Chuche. Hihintayin ko dito hanggang makita ko ang bangkay niya. Walang makapagpapaalis sa akin. Sige, dadating na ang bangkay ng kuya ko. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo pagdating nun. Batiin natin si Second Young Master sa pagsakop ng Feng Corporation bilang bagong leader. Pagbati kay Second Young Master, sana po'y gabayan niya tayo. Ang pamumuno ni Second Young Master, mas magaling pa sa kuya niya. Maniwala kayo, pag sumunod tayo sa kanya, hindi tayo pababayaan yan. Walang problema, basta suportahan niyo ako. Ako hindi kayo pababayaan. Ikaw ito. Hindi ba ito ang kwintas ni Juche? Naalala ko lagi itong suot ni Juche. Bakit nasa iyo? Ito ay regalo sa akin ni Chuche. Kailan niya ito ibinigay sa iyo? Ni minsan ay hindi niya nabanggit ang tungkol sa kung talagang asawa ka niya. Bakit hindi ko alam? Nakaw mo ito sigurado. Lola, hindi ko ninakaw. Ito mismo ang ibinigay ni Chuche. Nandoon si Menghan noon. Pwede mo siyang tanungin. Pinalayas ko na si Menghan. Ang mga salita niya, ni isa ay hindi ako maniniwala. Ibalik mo ang kwintas. Muchenzo, ang lakas ng loob mo, pati lola ay hinamak mo, kailangan kitang parusahan. Hindi ka pala marunong gumalang. Mga tao, kunin ninyo ang kwintas na ito. Bitawan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako. Bitiwan niyo ako. Sige, alam ko na. Xiao, dinala na ang labi ni Feng Juche. Tumigil ka. Para sa panganay kong kapatid. Sabi mo hahanapin mo. Niloko mo ako. Xiao Jiyu, apo kong minamahal, bakit ganito ang nangyari? Naiwan akong nagdadalamhati. Apo kong mahal. Kahit sandali lang tayong mag-asawa. Sa buhay na ito, maikli man ang ating pagkikilala. Ngunit sa susunod na buhay, maging adyo mo ulit ako. Patay na ang apo ko. Nagmamalungkot ka pa rito. Akala mo ba sa panggaganito mo, ang pamilya Feng, magbibigay sa'yo ng abogado? Lola, sabihin ko na noon pa man, ayaw ko sa pera ng pamilya Feng. Ang hiling ko lang, sa libing ni Adju, payagan ninyo akong dumalo, upang huling masalubong siya. Pwede ba? Hindi pwede. Sabi mo asawa ka ni Xiao Jiyu. Totoo ba talaga yan? Hindi kita kinikilala. Huwag kang makiangkas sa pamilya Feng. Kahit huling pagpapaalam, ay hindi ko na magagawa. Hindi pwede. CJ, Noon, pag pinapahubad kita, parang kinukuha ko buhay mo. Bakit ngayon, kaya mo nang alisin? ito ang bigay ni Adju sa akin. Sa huli, dapat ibalik din sa kanya. Manika lang pala ito. Manikang pang display sa tindahan. Akala ko ba, bangkay ni Feng Ducheng ito? Ano nangyari? Feng Jingsing, sabihin mo sa akin, ano ito? Ano ang nangyari? Su Mingyo, di mo ba sinabi na ipinadala mo mismo ang bangkay ng kuya ko? Paano naging manika ito? Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko rin alam ang nangyari. Tatawag ako para magtanong. Huwag na, kuya. Hindi ba si President Feng ito? Buhay si President Feng. Sabi ko na may swerte siya, hindi siya mamamatay. Kanina ay iba ang sinasabi ninyo. Adju, Si Aoksu, pasensya na. Napahiya ka dahil sa akin. Adju, patingin ng maigi. Sabi nila patay ka na. Alam mo bang nasaktan ako? Pasensya na, hindi na ako maglihim sa'yo. Okay lang, alam kong may dahilan ka. AGU, buhay ka pala. Bakit ka nagkunwaring patay? Gusto mo bang takutin ako? Ang nangyari kay Lola sa venue, nakita ko sa Hehie. Asawa ko si Xiaoxui. Bakit si Feng Jingsing ang pinaniwalaan mo? Bakit tinawag mong traidor ang kapatid mo? Oo nga, kuya, bakit mo ako minumura? Noong nawawala ka, pinaghahanap kita ng husto. Nag-aalala talaga ako. Nag-aalala ka sa akin. HMM. Nag-aalala ka na hindi ako lubos na namatay, no? Yung mga pinadala mo sa Jiangsheng, muntik na akong mapatay. Kung hindi sa swerte ko ngayon, ang nakahiga rito ay ang bangkay ko na. Boss Feng, ayos ka lang? Okay lang, ilabas nyo ang babaeng to. Alamin kung sino ang utak. Opo. At isa pa. Ikalat ang balitang inatake ako. Ngayon, wawakasan ko na silang lahat. Sige. Kuya, nagkakamali ka yata. Yung mga pinadala ko sa Jiangsheng. Nagdadahilan ka pa. Akala mo wala akong ebidensya. Maglakas loob ako sumingil sa'yo. Gago ka. Sino nagpakapal ng mukha mo para lokohin? Ha? Xiaoxing, kuya mo, totoo ba ang sinasabi niya? Pinapatay mo sarili mong kapatid. Paano mo nagawa ang... Ganitong kasuklam-suklam na bagay. Inang mahal, 3 buwan na nakalipas. Naaksidente ang eroplano ng presidente. Si Feng Jingxing din ang may gawa. Kasinungalingan yan. Hindi ko ginawa. Hindi ginawa ng iyong sekretarya na si Su Mingyo. Parang ikaw na rin ang may gawa. Kung walang pahintulot mo, saan siya kumuha ng lakas ng loob? Su Mingyo, totoo ba ang sinasabi niya?
Pasensya na pangalawang ginoo. Ako ang nagkamali. Pangit na babae. Ang lakas ng loob mo. Kahit pinakamagaling kang katulong ko, paano mo nagawa? Napatayin ng kapatid ko? Di kita mapoprotektahan. Kuya, maluwag ako sa mga tauhan ko. Yun nga, kung papatayin o pahihirapan, bahala ka na. Tapos na ang palabas? Kuya, manalig ka sa akin. Wala talaga akong kinalaman dito. Talagang wala. Ikaw at si Sumingyu, puro trabaho lang ba? Ang relasyon ninyo, mailoloko mo ang iba. Pero hindi ako, nagtulungan kayo, para ako'y patayin. May testigo at ebidensya na. Naipasa ko na sa pulisya. Hindi kuya, hindi totoo ang sinasabi mo. Kapatid mo ako sa dugo, kuya. Huwag mo akong arestuhin. Ngayon ka pa nagpakita ng pagmamahal. Huli na yata. Lola, sagipin mo ako. Tulungan mo ako. Makiusap ka para sa akin. Ayokong makulong. Lola, sagipin mo ako. Ginoong pangalawa. Huwag kang mabahala. Hindi ka magtatagal sa kulungan. Dahil sa krimen mo, sapat para sa hatol na kamatayan. Hindi ko inakalang kapatid ni GM Feng ang may pakana ng pagpatay sa kanya. Ang totoo, hindi mo talaga malalaman ang nasa puso ng isang tao. Kung nandito lang ang mga magulang ni GM Feng, siguradong masasaktan sila. Tiyak na naimpluwensyahan si Feng Ershao ng babaeng yon. Alala ko noon, malapit ang relasyon ni na Feng Ershao at GM Feng. Oo nga, ayoko ring paniwala ang ganoon si Feng Ershao. Malas talaga. Kahit si Lola, hindi ka na matutulungan. Paborito ni Lola kayong magkapatid. Pero pag pinaburan kita, mawawalan ng hustisya. Kuya, Mga tauhan, dalhin niyo sina Feng Jinxing at Sumingyu. Asyaw. Lola po. Kuya. Lola, kung hindi po kayo maganda ang pakiramdam, ihahatid ko na po kayo. Xiao Qiao, malaki ang pagkakamali ng kapatid mo. Masakit na masakit ang puso ko. Ngunit nagagalak akong buhay ka pa. Masaya ako. Lahat ng kasalanan ay sa akin. Lola, hindi po kayo kasalanan sa pagkakamali ni Feng Jinxing. Dapat panagutan ng bawat tao ang kanyang pagkakamali. Xiao Jiyu, asawa mo ba talaga siya? Noong panahong wala akong memorya, pinatira niya ako at inalagaan ang lola ko. Jiyu Chenggej, alam kong hindi ka mamamatay. Si Yuro, bakit ka nandito? Ako ang nagimbita kay Xiaoru sa aking kaarawan. Naipit sa trapiko, kaya nahuli ng kaunti. Napala, si Aoxie. Siya si Song Yuru. Magkaibigan ng aking lola at ang kanyang lola. Hindi kami close. Kuya Kishen, bago masira ang eroplano mo, ikaw ang dapat makipag-blind date sa akin. Ang tagal kong hinintay sa restaurant noon. Noong pinapakilala ka ng lola ko sa akin 3 buwan nakalipas, hindi ba tumanggi na ako ng malinaw? Nga, ipakilala ko ng formal. Ito ang aking asawang si Mu Qingqiu. Imposible, hindi ako naniniwala. Kuya Jucheng, paano ka nakapag-asawa sa ganito casing panahon? Tama siya. Xiao Jiyu, nawala ang memorya mo noon. Hindi tunay ang mga desisyon mong iyon. Ngayong naalala mo na lahat, pwede kang mamili muli. Aray, anong nangyari sa akin? Masakit ang puso ko. Tito, okay ka lang. Tara na, alis na tayo. Umalis na tayo. Haze. Tito, kung dahil lang sa utang na loob ang pagiging tayo, hindi mo kailangan gawin to. Ako, Hindi utang na loob ang dahilan ko. Mahal kita. Kakausapin ko ang lola ko tungkol kay Song Yuru. Kapag napapayag ko na si lola, hindi na niya ako guguluhin pa. kanina mo sinasabi masakit ang puso mo. Okay ka lang ba? Nawala na, sa totoo lang. Sumasakit ang ulo ko. Hatid na kita sa ospital. Ayoko pumunta sa ospital. Gusto kong sumama sa'yo. Sasamahan na kita. Parang biglang nawala ang sakit ng ulo. Uwi na tayo. Lola, hindi niyo talaga papayag ang pakasalan ni Kuya Jucheng si Mo Chenzu. Pangkaraniwan lang ang pamilya niya. Hindi talaga bagay kay Kuya Jucheng. Xiao Rua, wala ako sa posisyon para magdesisyon para kay Xiao Ji. Lola, pera lang ang habol ng babaeng yun kay Kuya Jucheng. Kung may ganyang tao sa tabi ni Kuya Jucheng, hindi ka ba nag-aalala? Kung sakaling saktan niya si Kuya Jucheng dahil sa pera, sisihan na lang tayo pagdating ng panahon. Xiao Rong, may punto ka. Mamaya, kakausapin ko ng maayos si Jucheng. Hindi, yung pulubi pala. Si Feng Ducheng pala talaga ang presidente ng Feng Corporation. Yung pulubing yun ang dating pinakamayamang tao na si Feng Ducheng. Oo nga, totoo rin yung 100 milyon na tseke na binigay niya. Hindi mo ba kinain yung tseke? Oo, tay. Akala natin noon, peke ang tseke. Kaya agad kong pinunit yun. Nakakainis ka talaga. Kahit peke man yun, di mo naman kailangan punitin. Naku, tay. Akala nating lahat, scammer lang siya. Pinagmumura mo rin siya noon. Nagmura ba ako? Masakit ba, ha? Tinawag mo siyang pulubing yun. Sinabing, gusto niyang maging prinsipe. Pinapalis pa natin. Anong gagawin natin ngayon? Baka magtanim ng galit yon. Yung pinunit nating 100 milyong pisong tseke. Pwede pa kaya? Nating iPacash? Nako, balita ko. Pinapasok niya sa kulungan. Sarili niyang kapatid. Sa tingin ko, Di niya tayo pagbibigyan. Wala na. anong nangyari? Bakit kayo nagkakagulo? Inay. Yung pulubing dinala ni ate. Siya pala ang presidente ng Feng Group. Ano? Yung mukhang artista, pinakamayaman sa Sia Country. Si Feng Ducheng. Tama. Yung cheque na 100 na milyong piso. Totoo pala. Kaswa pinunit ni Hautian. Hayop kang bata ka.
Bakit niyo ako pinagbibintangan? Kahit bugbugin niyo ako, di nababalik ang tseke. Ikaw ang may kasalanan. Papatayin kita. Nay, teka muna. Mas mabuti. Pumunta tayo sa kapital. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang mens. Baka nabuntis na ako. Lola, bakit napakaaga ng pagdating? Anong maaga-aga riyan? Tignan mo yung gusot mong damit, napakatamad. Palit na lang ako agad ng damit. Sandali, habang hindi pa nagigising si Xiao, may sasabihin ako sa'yo. Nakita mo na ang doktor na ito, siya ang kukunin kong tagapag-alaga ni Xiao, ang pamilya Feng ang nangungunang mayaman sa siya. May bilyon-bilyong yaman. Kahit sabihin mong hindi pera ang dahilan mo kay Xiao, sino ang maniniwala niyan? Lola, Hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. ayaw ko sanang hadlangan ang relasyon nyo, pero nakita mo na rin, kahit kapatid niya ay pumapatay para sa pera. Paano kung ikaw naman ang saktan siya balang araw? Lola, ako. Narito ang 10 milyon. Sapat na ito para mabuhay ka. Matanda na ako. Maraming karamdaman. Wala na akong lakas para makipag-up. Mas mabuting tanggapin mo na ito. At iwan mo si Xiao Ji. Lola, bukas ay may darating na snow. Xiao Jiyu, gising ka na. Narito ang doktor na dinala ko. Siya ang mag-aalaga sa'yo. Sa mga susunod, papalakasin niya ang iyong katawan. Huwag nang magkaroon ng anumang aksidente. Nakita mo ba si Kiangsu? Ju Cheng, paano ka nagalit ng ganito kay Lola dahil sa babae? Pasensya na, Lola. Hindi ko sinasadyang magalit sa inyo. Nawawala lang si Kiangsu. Kung hindi siya hahanapin agad. Mahina pa ang katawan mo ngayon. Saan ka pupunta para hanapin siya? Kagabi ay nagpanik tayo. Paano siya biglang mawawala ng walang dahilan? Hindi pwede. Baka nasa panganib siya. Kailangan kong hanapin siya. Wala siya sa panganib. Pumunta ang mga magulang niya sa Kyoto para makipagkita sa mga magulang niya. Paano mo nalaman? Narinig ko siyang tumatawag ng pagdating ko. Lola, alam niyo ba kung nasaan ang magulang niya? May hindi pagkakaunawaan kami. Hindi pa naayos. Xiao Jiyu, kumalma ka muna. Hindi kayo bagay ni Mo Chenzu. Ang pagkagusto nyo ngayon, pansamantala lang yan. Pag nawala na ang excitement, lalabas ang mga problema. Lola, kahit hindi ako kay Meng Xiangsu, hindi ko pakakasalan si Song Yuro. Kung ayaw mo kay Yuro, edi huwag mo siyang pakasalan. Ang ganitong bagay, hindi mapipilit. Kahit matanda na ako, hindi pa ako sinay. Anak, kumain ka na. Halika. Ano nang ginagawa ninyo rito? Nako, ang sasabihin mo naman. Anak ka namin. Siyempre pupuntahan ka namin. Oo nga, nakatira ka pa rin ba kay Fang Juche? Nabalitaan namin, hindi pa siya gumagaling. Kaya naisip naming dalawa, dapat bisitahin ang magiging manugang namin. Ate, yung 100 milyon na tseke na nabutas ko, pwede mo bang pahingi ulit? Hindi namin alam noon na siya pala. Kung alam lang namin, hindi kami magkakaganon. Ah, yung seke pala ang pakay. Huwag mong sabihin ng ganyan. Kung kay Feng Xiaoshen ka man, karangalan yan ng pamilya natin. Ang bisita sa magiging manugang ang tunay na layunin namin. Ahahaha. Tay, nung inaapi ninyo si Feng Juche, ngayong pinakamayaman na siya sa bansa, bigla kayong nagsisipsip, hindi ba kayo nahihiya? Anong tono mo sa tatay mo? Pinaghirapan naming palakihin ka. Sana makapag-asawa ka ng mayaman. Mali ba yun? Tama kayo, hindi kayo nagkakamali. Huwag ninyo akong bigyan. Hiwalay na kami ni Feng Juche. Huwag ninyo siyang guluhin. Lalong huwag humingi ng pera. Hiwalay na kayo? Bakit kayo naghiwalay? Hindi ka ba niya tinanggap? Tulad ng pag-ayaw ninyo sa kanya noon, ayaw din sa akin ng pamilya niya. Totoo bang naghiwalay na kayo? Nabibiro ba ako sa ganitong bagay? Sumama ka na muna sa amin. May mga dapat pa akong asikasuhin. Pagkatapos ko rito, aalis na ako. Akala namin magkakatuluyan kayo ni Fang Juche. Makikinabang din sana kami. Pero parang paghuhugas ng plato sa baso, walang natira kahit isa. Kain na kayo, naniniwala ako sa'yo. Galit ka na ba sa simpleng puna? Tama siya. Parang nawala ng manok sa kabila ng pagluluto. Wala talagang kwenta. Doktor, MS, mo. Maligayang bati, ikaw ay buntis? doktor. Hindi po kayo nagkakamali. Mataas na ang hormone levels mo. Tumpak talaga ang resulta. HMM. Salamat. Di ko inakalang magiging anak namin ni Aju ito. Sasabihin ko kaya sa kanya? Wag na lang. Mas mabuting itago muna. Ayaw sa akin ng lola niya. Baka mahirapan si Aju.
Nawala si Muhan, magpadala ka agad ng maghahanap. Para sa delivery, di ba may GPS tracker ang kwintas sa bigay mo? Hindi niya ito suot ngayon. Kung hindi mo siya matawagan, malamang di rin ako makakakonek, baka bumalik na siya sa Jiangcheng. Sa Jiangcheng, pupuntahan ko siya roon. Hoy, Presidente, kahit puntahan mo siya doon, hindi mababago ang pagtingin ng lola mo kay MS mo. Sa tingin ko, isa lang ang solusyon dito. Ano yon? Magpaalam na tayo kay Juche. Hoy Xiao Jiu, bakit kami ni Euro ang sinabay mong kumain? Nakapag-desisyon ka na ba? Oo, desidido na talaga ako. Mukhang pinili ni Aju si Song Yuru. Sige na nga, mula ngayon. Siya sa kanyang daan, ako sa aking tulay. Mu Chenzu, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para magpaalam kay Aju. Palem. Ang plastic mo talaga. Dito pa sa bahay magpapalem. Pwede namang tawagan lang. Ayaw mo lang iwan si Kuya G. Nakabili na ako ng tiket pa uwi ng Jiangxi. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para magpaalam. Buti naman. Kung ganon ay, di ka na namin pipilitin. Si Aoxu, uwi ka ng Jiangcheng, bakit di mo ako kinonsulta? Aju, sa estado mo ngayon, hindi na tayo bagay. Dahil ba mayaman ako, kaya dapat iwan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sige na, huwag na tayong magtalo. Tara na, kain na tayo. Pero ako, Naghihintay ako para kumain ka. Zenzen, kailangan kong aminin sa inyo. Tigil na. Matanda na si Lola. Mahina ang pangangatawan. May sakit sa puso't alta presyon pa. Bago ka magsabi, isipin mo kung kaya kong tanggapin. Hindi ko kayang iwan si Mu Qiangsu at hindi pwedeng ipanganak ang anak niya, kaya imposibleng. Mag-explica pa. paano nalaman ni Aju na buntis ako? Hindi ko sinabi sa kanya. Kuya Shucheng, sinasabi mong anak mo ang dinadala nitong babae. Sigurado ka bang iyo talaga yan? Hindi akin ang bata, ibang lalaki yan. Presidente, kahit habulin niyo pa siya sa Jiangcheng, hindi mababago ang sama ng loob ni Lola kay MS mo. Para sa akin, isa lang ang solusyon dito. Anong solusyon? Kung magdadalang tao si MS mo ng anak mo, di na siya pahihirapan ni Lola, kahit na medyo nakakababa. Epektibo naman sa matatanda. Subukan niyo na kaya? Kahit hindi pa si Xiaoxu, buntis ngayon sa akin, desisyon ko nang pakasalan siya. Mu Chenzu, totoo bang buntis ka sa anak kong si Xiaoji? Mahiyain lang si Xiaoxu, nahihiyang sabihin sa inyo. Hayop ka, bakit ngayon mo lang sinabi? Kakadating lang ng balitang ito, kaya naman, hindi ko hahayaang mawala siya. Syempre hindi pwedeng umalis. Buntis na siya ah. Xiaoshu, buntis ka pala. Kumain ka ng marami. Salamat po, Lola. Xiaoshu, anong problema? Tandang bata. Morning sickness ni Xiaoshu to. Mukhang totoong buntis siya. Nagbibida-bidahan lang kami, kaya dapat kumpleto ang eksena. Di kumakain ng karne, gulay na lang tayo. Grabe naman kayo. Kung buntis na pala siya, bakit pa ako pinatawag? Ang sakit naman ito. Xiaoxu, na-refund na ba ang ticket? Na-refund na. 70%. Sinabi mo kay Lola ang pagbubuntis ko. Pasensya na tungkol dito. Kanina pa kita tinatawagan ngunit di masagot. Kaya gumawa ako ng kwento para kay Lola. Palang pala di alam ni Aju ang pagbubuntis ko. May sakit sa puso si Lola at alta presyon pa. Kaya gumamit ako ng mabuting kasinungalingan para sa amin. Aju. Pero kung sakali di ako magbuntis, maiintindihan kaya agad na kasinungalingan to. Palagi naman tayong magkasama. Nag-aalala ka pa rin ba? Nagdududa ka ba sa akin? Wala naman. Nagbibiro lang. Okay na, Xiaoxu. Basta nandito ka sa tabi ko. Di kita pababayaan at di kita pakakawalan. Eh di. Magkakapit bisig tayo palagi. Mas mabuti pa nga. Tito, pumunta ang magulang ko ngayon. Sabi ni Lola, nasaan na sila? Di pa naayos yung huling pagkakamali. Alam na nila kung sino ka talaga. Kaya nga bumalik sila para sa akin. Huwag kang mag-alala. Humingi ng pera. Bibigyan ko sila. Huwag mong ibigay. Mga taong nanghihingi ng napakalaking halaga. At dati pa nila kayong inaap. Kung ako sa'yo, hindi ko titiisin. Mabait kong Xiaoxu. Mga tunay mong magulang sila. Kaya, kahit ayaw ko sa kanila, hindi ko sila pagtutuunan. Pera lang ang gusto nila, bibigyan ko sila. Huwag mong bigyan ng madalian. Baka patuloy silang humingi. Anong gagawin? Ayoko ng ganitong sitwasyon. Ano ang solusyon mo? Pag-iisipan ko. Sabihin mo sa akin kapag may ideya ka na. Susundin kita. Aju. Pakakasal ka ba sa akin? Siyempre gusto ko, mula ngayon. Sundin ko lahat ng sasabihin. Kahit na, ikaw na ngayon ang malayo. Feng Jucheng, ang pinakamayamang tao sa Xia. Ngunit sa puso, Aju pa rin kita. Adyo mo lang ako magpakailanman. Ju Cheng. Alam ko na, hindi ka taong walang utang na loob. Noong una. Kung hindi ka dinala ng anak kong babae, baka hindi. Ganito ka kadaling makaalala. Xiaozu. Ang nagligtas sa'yo. HMM. Si Xiaoxu, talagang naging malaking tulong sa akin, kaya pinatawag ko kayo ngayon para pag-usapan ang kasal namin ni Xiaoxu.
Ju Cheng, kung pakakasalan mo si Xiaoshu, ako ay buong puso na sasang-ayon. Isang karangalan para kay Xiaoshu na mapang-asawa ka. At karangalan din ng pamilyang mo. Ahahaha. Tama si Jucheng. Noong nakaraan ay naging bastos kami sa'yo. Ikaw naman, huwag mo kaming pag-inisan. Alam mo kasi, natatakot kami baka maghirap siya sa piling mo. Wala kaming masamang hangarin. Tito at tita, hindi ako nagagalit. Kuya, yung dot. Ibibigay mo pa ba? Ako si Feng Jucheng, laging tumutupad sa salita. Magkano gusto nyo? Sabihin nyo. Kahit magkano, ang ibibigay mo? Huwag naman maging ganid. Ang pera ni Jucheng, hindi naman nakaw. Noon pa, nangako si Jucheng ng 100 milyon. Kaya, 100 milyon na lang, sapat na yun, hindi nahihingi pa. Oo nga, tama. Sige, 100 milyon lang talaga. 100 milyon. Anong 100 milyon lang? Malaki na yun ah. Ate, ikaw, di ka pa nga ikakasal. Nagtitipid ka na agad. Tama si Xiaoshu, usapang matatanda ta, huwag kang makialam. Ang yaman ng pamilyang Feng. Pag maliit ang do, baka pagtawanan, mawawalan ng mukha ang pamilya. Tama, ang pamilyang Feng, ang pinakamayaman sa buong siya. Kung 100 milyon man lang, ayaw pa ibigay. Kawawa ang image nila. 100 milyon, wala yan sa akin. Pero kung makukuha nyo man yan, depende sa kakayahan nyo. Ano ibig sabihin yan? Pagbibigay ng dote, tanggapin na lang. Bakit kailangan pang magpakita ng kakayahan? Feng Jucheng, hindi ka naman magdadahilan dyan. Nanay, tatay, gusto niyo ng dote. Si Juche, nangako rin magbigay. Pero may isang kondisyon. Mayroon kaming kondisyon. Kahon ng palabunutan. Pabubunot kami dito, ano man makuha, yun ang ibibigay. Tama ang hula mo. Sa loob ng kahong ito, pwedeng umabot sa 100 milyon. Ang pinakamababa ay 0. Ano man ang makuha. Depende sa swerte. Xiaozu, itong pangit na ideya. Ikaw siguro ang nakaisip nito. Si Jucheng na mayaman. Hindi siya gagawa ng ganitong kalokohan. Para hadlangan tayo. Pinatawad na kayo ni Jucheng. Pero ako hindi pa. Ang ginawa niyo sa kanya noon, nakaukit sa isip ko kung ako siya. Hindi ako pupunta ngayon. Sige na, huwag na kayong magtalo, magbunot na lang tayo, kahit papaano, may pagkakataon pa, naniniwala rin ako, ang kan ng Feng, hindi tayo pauuwing walang dala. Ayoko bumunot. Kung bubunot, ikaw na. Kung hindi, ako na lang. Xiaozu, kaming tatlo, pwede ba? Isang beses bawat isa. Isang beses lang, mag-asawa ng isang anak nyo. 3 beses. Labag ito sa patakaran. Anak, ikaw na bumunot, hindi ko naman hinihingi. Ano bang makuha mo? Yung 100 milyon. Kahit 50 milyon, 50 milyon ay sapat na. Xiaoxu, kain na tayo. Adju, Malapit na ang birthday mo. anong gusto mong regalo? Kahit ano, magugustuhan ko. Bakit? Gago ka ba? Bakit ang sama ng kapalaran mo? Bakit ang pangit ng swerte mo? Sana hindi kita pinayagang mamit. Nako, ang kulit ng kamay mo. Adju, pakibigay kay Papa ang pera. Magta-transfer na ako. Nandito na. Tignan natin. Na pala, yung kay Feng Jingsing, kamusta na ang proseso? Siya at si Sumingyu, nakatakda ng mabitay. 2 beses kang pinapapatay. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. Ha? Na pala. Tungkol sa kasal namin ni Xiaoxu, kamusta na? Halos tapos na ang paghahanda. Sisiguraduhin naming magiging perpekto ang kasal ninyo ni MS mo. Director Feng, sinadya nyo bang piliin ang inyong kaarawan para sa kasal? Hindi naman. Sinadyang ganoon, gusto ko lang. Maikasal kay Kiangsu ng mas maaga, para walang aberya. Opo, Direktor. Ang media ba ay naabisuhan na lahat sa araw ng inyong kasal. Global na live streaming ang mangyayari. Naiinggi talaga ako araw-araw. Kay Chenzo, isang pulubi sa kalye lang. Siya pala ang pinakamayaman sa siya. Vice Director Wo. Kahit ibigay pa sa inyo ang ganito, swerte, di nyo kayang hawakan. Dahil, malinis ka masyado. Ayaw mo sa mga pulubi. Menghan. Wala ba si Direktor Feng matagal? Kaya nagwawala ka na? Gusto mo na namang mapalo? Vice Director Wo. Parang tumaba ka ulit Baka dapat mag-diet ka muna. Baka hindi kasya ang suot mo. Vice Director Wo. Nanggugulo ka na naman. Menghan, Opo. sa mga araw na wala ako sa kumpanya, napagod ka siguro. Hindi naman po, Direktor. Ngayong bumalik na kayo, wala nang makakapangahas na umagrabyado sa Feng Group. Pagkatapos ng kasal namin ni Kiangsu, magbabakasyon kami sa honeymoon. Kung may di ka maintindihan, kausapin mo si Vincent. Sige. Binibiniso, bakit mo ako pinatawag? May importanteng bagay ba?
Mu Chenzu, ang ganda mo talaga. Pagkatapos ng ilang araw, talagang nagbago ang dating mo. Sa pag... Love Song, hindi mo kailangang malungkot dahil sa kasal ko at ni Juche. Kahit wala ako, si Juche, hindi ka rin niya pakakasalan. Yan ba ang sinabi ni Feng Jiucheng sa'yo? Noong aksidente ang eroplano ni Juche, ang totoo noon ay, para takasan ang pakikipagkilala sa... Ang sakit naman ng mga salita mo. Kahit si Feng Jiucheng man, ay hindi tumakas para sa'kin. May mangyayari pa rin sa kanya. Papatayin siya ng kapatid niya. Anong kinalaman ko dyan? Enoch Song, hindi kita sinisisi. Gusto ko lang sabihin, walang saysay ang magalit. Sa lalaking hindi ka naman mahal. Ano ba alam mo? Paano ako malulungkot sa lalaki? Ang ikinalulungkot ko, hindi ako maging Mrs. Feng. Magkatapat ang estado ng pamilya natin. Mayaman din kayo sa totoo lang. Oo, mayaman pamilya ko. Pero hindi pera ko yun. 2 kapatid kong lalaki. Lahat sa amin. Para sa kanila lang. May kapatid din ako. Bakit mo ako pinagsasabihan? Galit lang ako sa'yo. Kung wala ka sana. Baka may pag-asa pa ako. Kung magagalit ka sakit, para gumaan loob mo, di magalit ka. Wala naman epekto yan sakit. Ano pong inumin nyo? Orange juice. Sige po. Mu Chenzu, dahil sa lola ko at lola ni Feng Jiucheng, habang hindi nakakahanap ng tunay na pag-ibig, posibleng. Ako na lang ang pakakasalan niya. Pero si Jucheng ay hindi basta-basta. Ilang araw pa lang kayong magkakilala ni Feng Jiucheng. Parang matagal na kayong magkaibigan. Hindi pa talaga kami matagal nagkakilala. Siguro, tama ka nga siguro. Mapipilitan si Jucheng. Napakasalan ka. Posible naman talaga yon, kasalanan mo. Kung bakit hindi natuloy, sasabihin mong hindi kita dapat galaitan. Isa lang to sa mga pagkakataon kong umahan. Sa buong mundo, si Feng Jucheng lang ba ang mayamang lalaki? Merong iba, pero yung ibang mayaman, hindi kasing gwapo niya. O kaya mas konti ang pera. Miss, orange juice po ni... Salamat. Kung hindi ka nagbuntis, kay Kuya Jucheng, hindi ka niya pakakasalan. Ginamit mo ang bata, para mapakasal sa kanya. Aalisin ko yung sanggol mo. MS, Song. May dumi ba sa mukha ko? Wala po. Napansin ko lang maganda kutis mo. Parang walang makeup. Di ko alam kung naka-makeup ka. Nag-apply lang ako ng sunscreen. Ah, ang ganda pala ng balat. Inumin mo na juice mo. Hoy, at Zhang, ano na nangyari, Digres? May nag-deliver ng wedding dress galing butik dahil yung in-order mo noon ang dala nila. Sige, babalik na ako agad. Miss Song, pasensya na ho. May emergency sa bahay. Kailangan ko munang umalis. Umalis ka na. Miss Song, pasensya na sa mga nagawa namin ni Juche. Sana makakita ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Huwag kang plastic. Umalis ka na kung aalis ka. Mrs. Feng, narito na po ang wedding dress ninyo. Gusto nyo bang subukan na ngayon? Kapag may sizing issues man, maayos pa namin agad. Sige, Subukan na natin ito. sa kwarto na tayo magpalit. O CJ, dito tayo. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Ang ganda talaga ng amo ninyong babae. Mas eleganteng tignan kesa sa litrato. Oo nga, sobrang gusto siya ng amo namin. Nakakatuwa silang magkasama. Kami ring mga katulong ay masaya. Hala, Mrs. Feng, ang ganda-ganda ninyo sa wedding dress. Kapag nakita ito ni Mr. Feng, tiyak na mabibighani siya sayo. Madam, ano pong nangyari sa inyo? Sumasakit po ba ang tiyan ni... Ginoong Zhang, bigla po sumakit ang tiyan ko. May mangyayari kaya? Madam, huwag po kayong magbiro. Tumawag na ng ambulansya. Madam Shafang, naglalabo po kayo. Tatawag na ako ng ambulansya. Madam, tatawag po ako kay Sir. Halo, Aling Zhang, ano ang problema? Sir, bumalik na po kayo. May nangyari kay Taiti. Aling Song, may papeles kong kailangan lagdaan. Hindi pwede. Nagkaroon ng problema si Lola. Kailangan kong pumunta sa ospital. Hindi ba't nagpapahinga lang si Mu Chenzu para sa kasal? Nagkakaproblema pa siya kahit nasa bahay lang. Talagang, Hala! Dok, ano nangyari sa asawa mo? bakit asawa mo lang inaalagaan mo? Hindi mo inaalagaan ang anak mo? Anak, wala akong anak. Buntis ang asawa mo, hindi mo alam. Buntis na siya. Kailan pa nangyari ito? Eh ngayon? Ikaw na asawa, napakawalang kwenta. Kaya pala ang anak mo ay naging biktima. Binigyan ng lason. Eh ang asawa ko, ligtas ba ang asawa? Okay naman siya, nakainom lang siya ng gamot pampalaglag. Pero, kung mapapanatili pa ang sanggol, kailangan ay monitor sa ospital. Salamat ha. Seoxu, Jiu. Muntik ko nang mapatay ang anak natin. Sabi ng doktor buntis ka. Nakainom ka pa ng pampalaglag. Ano bang nangyari? 2 linggo na pala akong buntis. Gusto ko sanang. Sa birthday mo sasabihin. Gusto mo sana magpasorpresa. Okay lang. Hindi kita sinisisi. Kanina, nagkita kami sa kinainan namin. Wala akong kinain. Uminom lang ng orange juice. Tinala ko. Ang kapal ng apog niya. Manglason sa anak natin. Pero hula ko lang to. Hindi ko sigurado na may lason talaga ang juice. Huwag kang mag-alala, Xiaoxu. Ikaw, magpagaling ka muna. Ako na ang bahala mag-imbestiga. Okay. Xiaoxu. May puso na ang ating baby. Sabi ng doktor ligtas na ang sanggol. Totoo ba? Di ba tama ako? Maiingatan talaga ang bata, di ba? Jiu Cheng, mula ngayon, alagaan mong mabuti si Xiaozu.
Dahil ang dinadala niya ay ina po ng inyong pamilya. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Tungkol sa Dote, Tara, usap tayo sa labas. Xiaozu, alam kong medyo praktikal kami. Pero, di naman kami naghihingi ng labis. Base lang ito sa kakayahan ng napili mong lalaki. Ang hinihingi namin. Ma, medyo pagod na ako. Umuwi ka muna. Sige. Magpahinga ka ng mabuti. Mauna na ako, huwag mong bibitawan. Si Feng Jiu Cheng ha. Sige, aalis na ako. nobyo. Nais mo bang pakasalan si Bao Chenzo na maging asawa mo? Gusto ko. Nobya, nais mo bang pakasalan si Feng Jiu Cheng na maging asawa mo? Gusto ko. Ngayon, maaari mong halikan ang iyong nobya.